Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Senior citizen na po ako, pero nakahiligan ko po ang pakikinig ng mga kwentong inyong inilalahad na padala ng mga taga-subaybay mong may kakaibang karanasan tungkol sa bagay na hindi pangkaraniwan. Una na nga rito, ang iba't ibang karanasan nila tungkol sa mga aswang. Totoong naaaliw akong makinig. Bukod sa magaganda, ang mga kwento ay may napupulot pang aral na pakikinabangan ng makikinig. Tawagin mo na lamang akong Gardo. Edgardo ang buo kong pangalan, pero mas kilala ako sa tawag na Tata Gardo. Ang kwentong aking nais ibahagi ay totoong kakaiba, at ganito ko sisimulan ang aking pagsasalaysay. Nag-iisa ko sa bahay. Sa edad ko ngayon na 67 ay nasa maayos pa rin akong kalusugan. Pero sabi nga ng mga nakakakilala sa akin, wala raw sa itsura ko ang ganong edad dahil mas bata akong tignan. Dahil batak pa rin ang aking katawan. Mabilis akong kumilos at kaya ko pang tumakbo at magbuhat ng mabibigat. Kahit isang kabang palay ay kaya ko pang buhatin. Inaalagaan ko kasi ang aking kalusugan. Hindi ko nakakalimutan ang araw-araw na mag-exercise. Ayoko kasing pabayaan ang aking katawan. Kapag wala kasing ginagawa, ay lalo lamang nakapanghihina. Ang totoo ay dati akong sundalo. Isang veterano na dati naisabak sa gera. Totoong mahirap ang aking pinagdaanan, pero hindi ko na ibabahagi pa ang mga karanasan ko bilang sundalo dahil ibang kwento yon, kundi ang ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ko sa mga aswang. Wala akong pamilya, hindi na ako nakapag-asawa dahil yon ang pinili kong desisyon sa buhay. Kung ano ang dahilan ay inyong malalaman. Nasaktan din kasi ako. Yun ang naging dahilan para piliin kong maging single. Dahil may pera naman akong naipon, kaya naisipan kong bumili ng lupa sa malayong probinsya. Ipinaaasikaso ko sa aking pamangkin na ihanap ako ng lupa na maaari kong mapagtayuan ng maliit na bahay at makapagtanim na rin. Sa isang may edad na kagaya ko, ay mainam na magkaroon ng taniman na siyang mapagkakaabalahan. Salamat naman at nakahanap ng lupang mabibili ang pamangkin kong si Miriam na naninirahan sa Cebu. Malapit lang sa kanilang tinitiran ang lupang kanyang nabili gamit ang perang ibinigay ko sa kanya. 500 square meter yon na maaaring tirikan ng maliit na bahay at pwede rin akong magtanim ng mga gulay. Nagpatayo ako ng isang maliit na bahay para maging tirahan ko. Mas gusto kong sa probinsya na lang tumira. Kaya ang bahay ko na nasa syudad ay ipinagbili ko na lamang dahil ang plano ko ay pumirmi na sa Cebu. Nang matapos ang ipinapatayo kong bahay, ay agad akong nagdesisyon na pumunta na ng Cebu. Hindi man lang kayo nagpasabi na ngayon pala kayo darating, Gardo. Hindi na kailangan, Miriam. Mamaya niyan ipaglitsod mo pa ako at salubungin pa ng handa at banda ang pagbaba ko ng jeep. Si Chong talaga. Hindi pa rin kayo nagbabago. Puro kalokohan pa rin ang nasa isip nyo.
Ba't naman ako magbabago? Ganito na ang tiyog mo. Tumanda na akong palabiro at pilosopo. Kaya mamamatay na akong ganito. Kung usapang kamatayan, Chong, parang matagal pa yon. Mukhang iniiwasan nga kayo ni kamatayan eh. Mukhang tama ka. Ilang gera nang napagdaanan ko. Maraming sugat na rin ang natamo ko. Tinamaan pa nga ako ng bala. Pero heto, at buhay pa rin ako. Hindi kaya. May sa pusa kayo, Chong. Baka naman siya mambuhay nyo. Hayaan mo, Miriam. Matiyak ko lang na siya mambuhay ko. Bibigyan kita ng isang buhay. Pati ang asawa mo, Senaro. Bibigyan ko rin. Sana nga, Chong, at pagkatotoo yan. Ay siya nga pala, nasan ba ang asawa mo? Nasaan si Senaro? Hindi ko yata nakikita. May importante pong pinuntahan. Alam niyo naman po na maraming kayang gawin ng asawa ko. Sabi nga Jack of all trades. Kaya kahit anong trabaho, tinatanggap niya. Tama yun. Basta marangal na trabaho, tanggap lang ng tanggap. Ganun na nga po, Chong. Saka alam niyo naman po na may anak kaming pinag-aaral sa Maynila, hindi ba? Engineering po ang kinuhang kurso. At kailangan buwan-buwan ay magpadala kami ng pera. May awan, Diyos. Nag-iisa naman ang anak nyo eh. Kayang-kaya nyong itaguyod yun. Napasarap na ang kwentuhan natin, Chong. Hindi ko pa pala kayo naaalok na kumain. Buti naman at naalala mo. Kumukulo na nga ang tiyan ko sa gutom. Sandali lang po at ipaghahanda ko po kayo na makakain ninyo. Pagkatapos kong makakain ng masarap na kaldereta na luto ng pamangkin ko, ay saglit akong nagpahinga. Saka pa lang niya ako niyaya sa lupang aking nabili. Nakatayo na rin doon ang isang maliit na bahay na sakto lang para sa akin. Maayos at maganda ang pagkakagawa nito. Sa unang kita ko pa lang ay mukhang biyasa ang gumawa. Nagustuhan niyo po ba itong cute na bahay na ipinagawa ko? Aba, oo naman. Tama yan. Hindi ganun kalaki. Saka, wala naman akong mga gamit na ilalagay dito. Damit nga lamang ang dala ko. Yung mga gamit sa kusina at iba pa na kailangan, dito ko na lamang bibilin. Ayoko kasi na maraming dala papunta rito. Kaya yung ibang mga gamit ko, ibinenta ko na. May pinamigay din ako sa mga kapitbahay ko doon sa Maynila. Talagang simpleng buhay nga lang po ang gusto nyo. Oo, Miriam. Sawa na ako sa komplikadong buhay sa syudad. Pagod na ako sa buhay doon. Ayoko na rin ng ingay ng mga sasakyan. Kaya nga pinili kong pumirmi dito. Saka alam mo naman matanda na ako. Ano pa ba ang hihilingin ko sa buhay? Papunta na ako sa takip-silib ng buhay ko. Yun nga lang, nakakalungkot na nag-iisa kayo. Kung bakit po kasi hindi kayo nag-asawa. Okay lang yun. Wala naman akong pinagsisisihan. Sobra kong na-enjoy ang pagiging binata. Kaya pati ang pag-aasawa, nakalimutan ko na. Pero pwede naman po, Chong. Kung gusto nyo ihahanap ko kayo rito, sabihin nyo lang sa akin. Abay, hindi na, Miriam. Sabi ko nga sa'yo, masaya na ako sa ganitong buhay. Walang iniisip na problema, kundi sarili ko lang. Totoo ang sinabi kong yun sa aking pamangkin. Masaya na ako na nag-iisa sa buhay. Kung sinasabi ng iba na malungkot na tumandang mag-isa, hindi para sa akin. Mas pinili ko yun at nakasanayan ko na rin. Mahirap nga yung may kasama ka, pero hindi kayo masaya dahil sa problema. Kaya walang issue sa akin kung nag-iisa man ako. Sabi nga, kanya-kanya tayo ng kapalaran at kanya-kanya tayo ng pinipiling buhay. Dahil halos wala pang gamit ang bahay na aking ipinatayo, kaya kinabukasan ay nagpunta ako ng bayan para bumili ng aking mga pangunahing kailangan. Bumili ako ng mga gamit sa kusina at mga dilatang pagkain. Mas gusto kong maging payak o simple ang pamumuhay ko sa probinsyang aking piniling tirahan.
Nag-aasikaso ko ng mga gamit na aking pinamili nang maramdaman kong may pumasok sa aking kubo. Akala ko'y kung sino na yon. Si Hinaro pala, ang asawa ng pamangkin kong si Miriam. Ricardo! Oh, baka kailangan mo ng tulong ko. Wala akong trabaho ngayon. Salamat na lamang, Hinaro. Pero kaya ko na ito. Sigurado po ba kayo? Abay, oo naman. Saka maayos naman itong kusina. May upuan na rin na ipinagawa si Miriam. Kaya ayos na ako dito. Itatabi ko lamang itong mga pinamili ko sa bayan. Basta't kailangan niyo ho ng tulong, Chong ha. Sabihin niyo lang po. Andyan lang naman kami ni Miriam sa kabilang bahay. Tawag lang po kayo. Sige, Hinaro. Ay, teka, siya nga pala. Wala ba kayong nagiging problema ng asawa mo? Saglit na natigilan si Hinaro. Bumuntong hininga ng malalim. Ibig sabihin ay meron, Hinaro. Hindi ko po alam kung maituturing bang problema yun, Chong. Bakit? Ano ba yun? May nanggugulo po sa amin. Lalo na po kay Miriam. Sino ba yun? Sabihin mo sa akin at ako bahala. Yun nga po ang problema eh. Hindi pa namin siya nakikita eh. Ano ka mo? Paano mo nasabing nanggugulo? Eh, di niyo pa pala nakikita. Hindi po kasi basta nagpapakita sa amin. Pero nararamdaman po namin. Lalo na po kapag gabi. Tumbukin mo na nga yan sinasabi mo, Hinaro. Gusto mo pang mag-isip ako eh. Ano ba yun? Sabi nung albularyo na nilapitan namin, isang kapre nang gugulo sa amin. Kursunada daw niya ang asawa ko. Apat lokong kapre yun ah. Talagang kinursunada pa ang pamangkin ko si Miriam. Ganun na nga po, Tiyonggardo. Madalas nga po may bulaklak na iniiwan sa labas ng pinto ng bahay namin. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Minsan may kasama pang ang prutas eh. Hindi nabanggit sa akin ni Miriam ang tungkol dyan ha. Baka po nakalimutan lang. O kaya nahihiyang sabihin sa inyo. Abay bakit naman? O siya sige, hayaan mo, Hinaro. Ako ang bahala dyan. Ano pong ibig niyo sabihin, Chong? Malalaman natin kung totoong kapre ba nangungursunada sa asawa mo. Dapat tigilan na niya ang kanyang ginagawa. Ang sabi po kasi mas mahirap daw kapag pakikialaman eh. Baka magalit at kung anong gawin sa amin dalawa. Hindi naman maaaring ganyan ang ginagawa niya sa inyo. Paano kung magsawa siya sa pagbibigay ng bulaklak at may ibang gawin? Maaaring dukutin niya si Miriam. Kaya ho ba niyang gawin yun? Hindi natin masasabi, Hinaro. Dahil hindi siya pangkaraniwang nilalang. Sabi mo nga kay kapre, di ba? May kakaibang kapangyarihan yan. Kung ganun po, talagang kailangan namin ng tulong ninyo. Kaya sabi ko nga, ako nang bahala. Gagawa natin ang paraan yan. Hindi ko inaasahan na may ganun palang problema ang mag-asawa. Gaya ng aking ipinangako kay Hinaro, handa ko silang tulungan. Kaya nga lang, tila ayaw ni Miriam sa aking pangakong tulong sa kanila. Hinaro, ano ka ba naman? Hindi mo na lang sana sinabi kay Tiyonggardo. Ano ka ba? Hindi maaaring manahimik na lang tayo at hindi yun sabihin sa kanya. Nag-aalala kasi ako. Saan naman? Baka kasi kapag may ibang nakialam ay magalit lang siya. Pati si Tiyonggardo ay madamay at guluhin ang buhay. Miriam, baka may paraan si Chong. Kaya nga lang ako ng tulong eh. Ang naiisip ko kasi ay baka maging bayolente siya kapag merong nakialam sa kanya. Pero ikaw ang inaalala ko, Miriam. Mamaya, bigla ka na lamang mawala. Kunin ka niya. Hindi naman siguro, Hinaro. Ano bang hindi? Hindi siya tao. Kaya mahirap maging kampante tayo. Delikado para sa atin. Hindi ko rin naman maaaring pabayaan na patuloy na guluhin ng nilalang na yon si Miriam. Kaya bumuo ko ng plano. Kailangan malaman ko kung totoo ngang isang kapre ang sinasabi ni Hinaro na kumukursunada kay Miriam. Kaya
ng sumunod na gabi, yun ang tamang pagkakataon para sa aking gagawin. Simula ng pagbibilog ng buwan. Madalas, yun ang panahon na lumalabas siya sa kanyang pinagkukubliang lungga. Kaya nga, madalas nakikita siya sa itaas ng puno. Ang malalaking puno ang sinasabing tirahan ng kapre. Kaya hinanap ko ang puno na malapit sa bahay ni na Miriam. Nakita ko yun. May makakapal na dahon at malalaki ang sanga. Sa aking pagtansya, ay matanda na ang punong yun dahil sa malalaking ugat nito na lumitaw na sa lupa. Ito ang uri ng puno na paboritong tirahan ng kapre. Nagtimpla ko ng matapang na kape para inumin. Paraan ko yun upang hindi ako dalawin ng antok. Kaya may pagkakataon akong magbantay hanggang sa lumitaw ang kapre na sinasabi ni na Hinaro. Inihanda ko na rin ang aking gagamiting sandata kung sakaling manakit o may gawing hindi maganda ang naturang nilalang. Nagsimula ng sumikat ang buwan. Sumilip ako sa bintana ng aking bahay. Mula roon ay makikita ko ang nilalang na maaaring magpunta sa may pinto ng bahay ni na Miriam. Hanggang sumapit ang sandaling hinihintay ko. Napansin ko ang isang anino na papalapit sa pinto nila. Maaaring yun na nga ang kapre na kanilang sinasabi. Kaya lamang, wala akong makitang liwanag ng apoy. Dahil nga, ang isang kapre ay sinasabing nananaba ko, kundi ang nararamdaman ko ay mga yabag. Ganun na lamang ang gulat ko nang makita ko mula sa lugar na kinaroroonan ko ang isang nilalang na nakatayo malapit sa pintuan ng bahay ni na Miriam. May dala itong bulaklak gaya ng ikinikwento ni Hinaro. May kasama rin itong ilang piraso ng prutas, subalit hindi kapre ang aking nakita, kundi isang tikbalang. Malakas ang pakiramdam ng tikbalang na yon. Alam niya na may ibang nakakakita sa kanya. Kaya pagkatapos niyang ilagay sa harapan ng pintuan ang dalang bulaklak at prutas, ay nagpaikot-ikot siya sa bahay na tila may hinahanap. Samantala, lumabas naman ako ng bahay. Handa akong kumprontahin ang kakatwang nilalang na nakita ko. Alam kong meron din akong pakikinabangan sa kanya. Kaya inihanda ko ang aking latigo. Isang kabayong tao ang anyo ng tikbalang. Kaya tama lang na gamitin ko sa kanya ang aking latigo na matagal ko nang iniingatan. Isa ito sa gamit ko na hindi ko maaaring iwan, lalo na ngayong pipirmi na ako dito sa Cebu na magiging permanente ko ng tirahan. Lagot ka sa akin ngayon, tikbalang ka. Kailangan magkaharap tayo para tigilan mo na ang pang-iistorbo mo kay Miriam. Nakasuot ako ng itim na t-shirt at pantalon nang lumabas ako ng kubo. Hindi ako magiging pansinin sa aking suot, kaya nakalapit ako sa lugar ng tikbalang. Nagulat pa ito nang ako'y magsalita dahil nasa gawing likuran niya ako. Magugulatin ka yata. Malakas ka bang uminom ng kape? Ha, tikbalang? Nakatitig lang sa akin ang tikbalang. Kumislap pa ang kanyang mata dahil sa liwanag ng buwan. Biglang umusok ang ilong nito na tila ba nagagalit. Kasunod ay ang halinghing nito na pagpapahayag ng inis. Bakit, tikbalang? Naistorbo ba kita? Kaya lang naman ako nagpakita sa'yo ay para sabihin na tigilan mo ng pamangkin ko si Miriam. Huwag mo na siyang istorbuin. Saka may asawa na siya. Nakikinig at nagmamasid lang sa akin ang tikbalang, pero napapansin ko na panay ang kalahig ng isa niyang paa sa lupa. Pagpapakita yon na hindi siya komportable. Ayaw siguro na sinisermonan siya. Minsan pa ay lumikha ng tunog ang tikbalang. Tunog ng katulad ng isang kabayo. Kasunod nun ay palundag na lumapit. Aatake sana sa akin ang tikbalang. Bumagsak siya malapit sa harapan ko. Agad kong pinaikot at iwinasiwas ang aking hawak na latigo. Pumulupot yun
sa leeg ng tikbalang. Saka bigla kong hinila. Nasakal ang impakto at lalong nagalit. Mas hinigpitan ko pa ang paghila sa latigo. Alam kong sa pagpaslang ng nilalang na katulad ng tikbalang ay dapat unahan lang. Kapag mas mabilis kang kumilos at dumiskarte, wala na silang magagawa pa. Kaya iyon ang ginawa ko. Ang unahan siya para hindi na siya makakilos pa. Mukhang tama naman ang naging diskarte ko dahil nahirapan siyang alisin ang nakapulupot na latigo sa kanyang leeg. Alam kong malakas siya, pero dahil hindi pangkaraniwang lubid ang latigo at pangontra ito sa mga nilalang na katulad ng tikbalang, wala itong nagawa. Saglit pa ay bumulagta ito. Hindi ko agad inalis ang latigo na sumakal sa kanya. Nag-alala ko na maaaring nagkukunwari lang. Pero nang sipain ko siya, ay hindi na siya gumalaw pa. Mas malakas ako kaysa sa tikbalang. Yun ang naisip ko. Pero hindi lang lakas ko ang dahilan kung bakit nagawa kong talunin ang tikbalang na yon, kundi sa tulong na rin ng kakaibang latigo na aking ginamit. Nakabuka ang bibig ng tikbalang. Kitang-kita ko ang kanyang mga ngipin. Kaya sinipat-sipat ko yon hanggang makita ko ang aking hinahanap. Ito na ngayon. Ito lang ang namumukod tangi. Kaya itong ngipin na ito ang dapat kong kunin. Ang pinakamaputing ngipin ng tikbalang ang kailangan kong kunin dahil pinaniniwalaan na ang pinakamaputing ngipin ng tikbalang na nasa gawing itaas ng bibig nito ay may taglay na lakas. Sinubukan kong tungkabin ang pinakamaputi niyang ngipin. Kaya lang, matigas at mahirap itong tanggalin. Kaya humanap ako ng matigas na bagay na magagamit ko para maalis ang ngipin ng tikbalang. Isang matigas na kahoy ang aking nakita. Ginamit ko yun para matanggal ko ang ngipin. 2 ulit kong pinukpok gamit ang matigas na kahoy ang ngipin ng tikbalang hanggang sa matanggal ito. Tumalsik pa ito ng ilang metro. Mabuti na lang at nakita ko rin kagad. Dinampot ko yun at inilagay sa bulsa ng suot kong pantalon. Iniwan ko na ang tikbalang na walang buhay at nagbalik na ako sa loob ng aking kubo. Bago pa ako tuluyang pumasok sa loob ng aking kubo, ay sinulyapan ko ng tingin ang katawan ng tikbalang na aking napatay. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita dahil nawawala na roon ang tikbalang. Hindi ko alam kung paanong bigla na lang yun nawala. Pero hindi ko napilit pang inalam. Sadyang puno ng hiwaga ang buhay. Lalo na't hindi pang karaniwang nilalang ang hayop na aking napatay. Kinabukasan ay ipinaalam ko sa mag-asawa ang tungkol sa pagkakapatay ko sa nilalang na kanilang kinatatakutan. Bagay na hindi nila kagad pinaniwalaan. Joke po ba yan, Chonggardo? Jaski kang bata ka. Ba't naman ako magjojoke? Hindi po kasi makapaniwala si Miriam na mapapatay niyo po ng ganong kadali ang kapre. Saka hindi naman kapre ang nilalang na kumukursunada kay Miriam kundi isang tikbalang. Ano ho? Tikbalang? Oh, tikbalang. At alam kong mas mapanganib ang tikbalang. Pero kung talagang napatay niyo sa Chonggardo, matatahimik na kami. Kaya lang bakit kaninang paggising namin, wala kaming nakitang anuman. Yun din ngang ipinagtataka ko, Hinaro Paanong bigla na lamang naglaho ang tikbalang na yun? Wala man lang naiwang marka para patunayan ko sana sa inyo na napatay ko ng tikbalang. Malalaman din po natin yan, Chong. Mabuti pa po, dito na kayo mag-almusal sa bahay. Naghanda po ako ng sinangag at daing na bangus. Paborito niyo po yon, alam ko. Kapag ganyan ang ipang-iimbita mo sa akin, aba, hindi talaga ako makakatanggi. Naghanda na nga ng mesa si Miriam.
Dahil sa kanyang sinabing pagkain ay bigla kong nakaramdam ng gutom. Nang dudulog na kami sa mesa para kumain, bigla kaming nakarinig ng tila may napuputol na kahoy. Ano yun? Parang may nabaling sanga ng puno ah. Matanda na kasi ang ilang puno dito sa lugar natin, Hinaro. Baka may nabali lang. Sandali nga at titignan ko. Baka mamaya kung ano nang nabagsakan nun. Tumayo si Hinaro at nagpunta sa may pinto ng kanilang bahay. Bigla niya kaming tinawag. Miriam! Chong! Hali muna kayo! Nagmamadali kaming tumayo ni Miriam at pinuntahan si Hinaro. Itinuro niya ang kanyang nakita na nagdulot sa kanya ng pagtataka. Yung matandang puno na sinabi nating kiraan ng maligno, biglang naputol. At tignan mo, biglang nangitim ang mga dahon. Parang natutuyo na. Aba, oo nga, Hinaro. Kahapon lang maayos pa naman yan at makapal ang dahon. Pero ngayon, parang nagbabagsakan ng mga dahon. Paano nangyari yun? Sabi ko nga sa inyo, wala na ang nilalang na pinaniniwalaan yung nakatira dyan. Yung tikbalang na napatay ko, na akala nyo ay isang kapre. Kung biglang naggaganyan ng puno, Chong, totoo nga po ang sinabi nyo. Tama ka, Miriam. Dahil hindi basta mamamatay yung puno kung walang kakaibang nangyari. Ang punong tirahan ng tikbalang ay maaaring karugtong na rin ng kanyang buhay. Kaya nang mapatay ko ang tikbalang, unti-unti na rin mamamatay ang puno. Kung ganun, tapos na ang problema namin. Wala namang gugulo pa dahil naglaho na ang kumukursunada sa'yo, Miriam. Magiging palagay na rin ang loob ko, Chong. Kaya salamat po. Maraming salamat po sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Sabi ko naman sa inyo akong bahala. Gagawan ko na solusyon ang problema nyo. Ngayon nagawan ko ng paraan, kaya magiging payapa na uli ang buhay ninyo. Mabuti pa't bumalik na tayo sa mesa. Baka lumamig na ang pagkain. Bumalik kami sa mesa upang ipagpatuloy ang naudlot naming pagkain. Patapos na ang pagkain namin nang makarinig naman kami ng sigawan mula sa labas ng bahay. Ano yun? Parang nagkakaingay Parang nagtatakbuhan. Mukhang may iba pang problema dito sa baryo nyo. Hindi ko nga alam kung bakit tila nagkakasunod-sunod na yata ang problema dito sa baryo. Tumayo ako at iniwan ang pagkain. Tutal halos tapos na rin ako. Lumabas ako para malaman ang nangyayari kung bakit nagkakaingay ang mga tao. Agad na nahagip ng aking mga mata ang dalawang lalaki na duguan. May mga kalmot sa muka at may kagat sa leeg. Lumapit ako at nakiusyoso. Hindi ko mapigilang magtanong sa matandang babae. Mawalang galang na. Ano ba nangyari sa kanya? Hindi na nga nagawa pang sumagot ng matabang babaeng tinanong ko, kundi ang agad na sumagot ay ang isa sa dalawang lalaki na may sugat sa muka at duguan ang katawan. May umatake sa aming dalawa. Nang papunta kami sa gubat. May mga halimaw na gustong pumatay sa amin. Kapitan Esmeralda, hindi ligtas ang baryo natin. May mga halimaw. Maraming aswang. Mga aswang? Ang gumawa ng ganyan sa kanila? Opo. At gayon lang ito nangyari dito sa baryo namin. Kapitan Esmeralda, hindi sila pangkaraniwang aswang. Napakadelikado nila. Kung gano'n ay kayo pala ang kapitan rito. Oho, Tatang. Esmeralda ang pangalan ko. Ngunit ang tawag nila sa akin dito ay Kapitan Esme. Ako naman si Gardo. Bago lang ako dito sa baryo nyo. Pero dito na ako maninirahan dahil may nabili akong lupa dito. Pamangkin ko nga pala si Miriam. Kung gano'n,
Sa inyo pala yung magandang kubo na ipinatayo niya malapit sa kanilang tirahan. Ganun na nga, Kapitana. Yun ang lupa na nabili ko. Tila hindi magandang salubong sa pagdating nyo ang ganitong problema, Tatagardo. Ganun talaga. Hindi natin kontrolado ang mga nangyayari. Pero alam kong lahat naman ng problema ay merong solusyon. Tama kayo dyan, Tatagardo. Handa akong tumulong sa abot na makakaya ko, Kapitana. Salamat sa inyo, Tatagardo. O siya, maiwan ko na muna kayo. At kailangang isama ko sa barangay ang 2 biktima. Ang mahalaga sa ngayon ay buhay sila at nasabi nila ang problema at kung anong nilalang ang muntik na pumatay sa kanila. Kayong 2 sumama kayo sa akin para magamot ang mga sugat ninyo. Umalis na si Kapitana Esme, kasama ang 2 lalaking sugatan. Naiwan akong nakatanaw sa kanila. Ang ibang tao na naroroon ay nagkanya-kanya na ng alis. Na mababakas sa muka ang kalungkutan at pagkabahala. Alam nilang malalagay sa peligro ang kanilang buhay sa mga susunod na araw. Bumalik na ako sa loob ng bahay ni Miriam. Tapos nang kumain ang mag-asawa, umiinom na lang sila ng kape. Dahil hindi sila lumabas, kaya ako na lang ang nagsabi sa kanila ng nalaman kong balita sa labas. So ang kamo? Ang umatake dun sa 2 lalaki, Tsonggardo? Yun ang sabi nila. Naroon din sa labas ang inyong Kapitana. Nag-aalala siya sa sinabi ng 2 lalaki. Ngayon lang nangyari to dito sa baryo na may umataking aswang. Ang sabi nila ay sa gubat sila inatake ng aswang. May mga taga rito kasi na nanguhuli ng mga ligaw na hayop sa gubat. May ilan naman na nangunguha ng mga ligaw na halaman. Yung mga wild orchids na naipagbibili. Maaari sila yung inatake ng sinasabi nilang aswang. Kung taga rito sa baryo natin, yung 2 lalaking inatake ng halimaw, malamang makarating na rin dito ang aswang na yon. Posible nga yun, Miriam. Tapos na nga ang problema natin sa kapre o tikbalang na yon. Tapos ngayon, heto na naman, ibang halimaw na naman. Maaaring mas mapanganib sila. Tama ka, Inaro. Totoong mas mapanganib ang aswang kaysa sa ibang mga elemento. Paano na kaya itong baryo natin kapag nagasik sila ng gulo dito? Isa yan sa magiging malaking problema ni Kapitana. Pagkatapos kong makikain sa bahay ni Miriam, ay umuwi na ako sa aking bahay. Itinuloy ko ang ibang bagay na dapat kong gawin. Plano ko ring simulan ang paggagarden sa gawing likuran ng aking bahay. Medyo malawak pa ang bakanting lote na maaari kong taniman ng mga gulay at punong namumunga. Ito ang pagkakaabalahan ko ngayon at sa mga susunod pang mga araw. Dito ko nahihintayin ang pagdating ng takip silim sa aking buhay. Gusto kong dito na maranasan ang kapayapaan at katahimikan hanggang sa mga huling sandali. Kaya lamang mukhang hindi mangyayari ang inaasam kong kapayapaan dahil ilang araw mula nang ako'y dumating sa Barrio Salgado ay ganung balita kagad ang nalaman ko. May mga aswang na nagbabadya ng kaguluhan sa baryo. Gayunpaman, inasam ko na sana ay hindi mangyari yon. Maaaring sa ibang lugar manggulo ang mga aswang na yon. Kaya nga lang, mga masasamang nilalang sila at ang puntirya nila ay magatid ng gulo sa mga mapayapang lugar. Kaya hindi magiging ligtas ang baryong kinaroroonan ko. Hindi nangyari ang aking inaasam na katahimikan dahil ng mga sumunod na araw ay may mga bagong balita na lalong nagdulot ng pangamba sa mga taga-baryo. Mukhang nagsisimula na nga silang manggulo, Chong. Sino, Miriam? Ang mga aswang. Kanina, nung nagpunta po ako sa tindahan para bumili, ay narinig ko ang usap-usapan ng mga tambay doon. Ang sabi ng ilan sa kanila, may mga alaga silang pinatay.
sa idang dugo ng ilan sa mga alaga nilang baboy, yung mga kambing at yung mga manok nila. Mga hayop na hindi lumalaban ng mga yon. Ganun na nga po, Chong. Yung mga hayop na walang magagawa kapag inatake. Mga aswang daw ang may kagagawan. Yun ang hinala nila, Chong. Sa ngayon, ay mga alaga nilang hayop ang binibiktima ng mga aswang. Nakakatakot na sa mga susunod na araw. Baka mamaya ay mga tao na. Hindi malayong mangyari yun. Ang mahirap ay baka puntiryahin nila ang mga bata. Maaaring gano'n na nga, Chong. Lalo na ang balitang narinig ko ay kakaibang uri daw sila ng aswang. Hindi lang sila sa gabi umaatake kundi kahit na araw. May kakayahan din daw silang gumala kung araw, pero nasa anyo ng isang pangkaraniwang tao. Kung gabi naman ay naroon ang kakayahan nilang magpalit ng nakakatakot nilang anyo, ang pagiging isang halimaw. Kung ganyan ang kaya nilang gawin, maaaring may mga aswang na nakapasok na dito sa baryo. Yun nga ang mahirap, Chong. Dahil iba't ibang tao na rin ang nakakarating dito sa baryo. At maaari sila magkunwaring mga naglalako ng kung ano-anong pagkain. Pero ang motibo pala nila ay ang pag-aralan ng lugar na ito para sa kanilang masamang plano. Ganun na nga po. Kaya lalong delikado ang mga taga rito. Nakikiramdam ako at nagmamasid sa mga nangyayari at kung anong planong gawin ng kapitana dahil sa masamang balita na yon. Kaya nagpatawag si Kapitana Esmeralda ng pulong sa kanyang tanggapan upang pagplanuhan habang maaga ang dapat gawing solusyon at hindi na ito lumala pa. Dahil bahagi na ako ng baryo, kaya nagpunta ako sa pagpupulong upang makinig sa kanilang pag-uusapan. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa aking binuong pagpupulong. Mahalaga ganitong sandali para pag-usapan ang problema bumabakod sa ating baryo. Hindi kaila sa inyo at marami na rin nagparating dito sa aking opisina ng tungkol sa sinapit ng kanilang mga alagang hayop. Natagpo ang patay at halos ubusin ang kanilang mga dugo. Pinaniniwalaan ng iba na aswang daw ang may kagagawan doon. Bagamat walang nakakita at magpapatunay na mga halimaw na aswang nga ang gumawa ng pagpatay sa mga hayop. Kahit walang nakakita, pero ang paraan ng pagpatay, natitiyak naming aswang ang gumawa nun. Isang matandang lalaki ang tumayo at nagsalita. Sinang-ayon na naman ito ng karamihan. Naniniwala sila na aswang ang naghahasik ng takot at lagim sa baryo. Sige, sabihin na nating mga aswaga. Hindi pagkaraniwang dilala ang mga yon. Kaya dapat tayo magtulong-tulong para protekta ng isa't isa. Kailangan rin natin gumawa ng paraan para mapatay ang aswang na yon. Payag ba kayong lahat? Bagamat may pangamba ang mga taong naroon sa pulong kung paano nila haharapin ang aswang na lumapa sa kanilang mga alaga, ay kailangan nilang makipagkaisa. Pero hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa ating gagawin. Kailangan pag-isipan ang magiging kilos natin. Hindi lamang dobling ingat, kundi tripling pag-iingat ang gagawin natin. Kailangan pagsapit ng gabi ay tiyakin na nakasarado na mga bintana at huwag nang hayaang maglaro sa labas ang inyong mga anak. Nagpatuloy sa kanyang pagpapaalala si Kapitana Esmeralda. Tumayo si Genaro upang magtanong kay Kapitana. Kaya lang po, Kapitana, may bali-balita na kahit araw daw po ay posibleng gumagala ang aswang sa anyo na katulad dating tao. Dahil tao rin ang aswang na yon kapag araw. Ang kailangan natin ay maging mapagmatsyag at maging malakas ang pakiramdam. Lalo na kapag may dayong nakita kayo rito. Alamin agad kung sino ang hanap nila. Kapag walang sinabing kamag-anak na taga rito, ay agad din niyong ipaalam sa akin. Dahil kaduda-duda ang ganun tao.
Bakit sila gumagala sa baryo natin kung wala naman silang kamag-anak na sadya? Tama po kayo, Kapitana. Kaya kailangan natin ay pagtutulungan para hindi tayo tuluyang mapasok ng mga aswang. Kaya maghanda rin kayo ng mga sandata o kahit na ano pang armas na maaaring gamitin laban sa kanila. Huwag maging kampante, kundi maging alerto sa lahat ng oras. Maayos ang naging pag-uusap sa barangay. Dahil bago lang ako sa lugar, ay ayoko ring makialam sa kung anong plano nila. Ayoko ring magmukhang nagpapabida at mayabang. Hindi ko pa ganong kabisado ang ugali ng mga taga-baryo. Kaya lamang, sa kabila ng mga ginawa nilang paghahanda, ay may napapabalita pa ring nabibiktima ang aswang. May mga alagang hayop pa ring natatagpuang pinatay. Subalit nasaan nga kaya ang mga sinasabi nilang aswang at saan namumugad ang mga ito? Kaya naglaro sa isipan ko kung nasaan at ano ang ginagawa ng mga ito. Hindi maaari na ganito na lang kami dito sa gubat. Nangihina na ang aking mga kasamahan dahil hindi sapatan lamang loob ng mga hayop at dugo nila para mapunan ang aming gutom. Kailangan gumawa ako ng paraan. Paumanhin sa abala, Pinunong Barbaro. Anong kailangan mo? May mga kasama tayo nagkakasakit. Ang iba ay patuloy sa panghihina. Bakit? Hindi ba sila kumakain? Binigyan ko naman na sariwan laman ng hayop. Pero tinatagyan nila Hindi raw makakatulog yon para mapunan ng gutom at lumakas sila. Ano bang gusto nila? Sariwang laman daw ho ng tao at dugo. Pinunong Barbaro, yun ang kailangan natin para magkaroon tayo ng lakas. Yun ang sikreto ng lakas nating mga aswang. Kaya paano tayo kung patuloy na magtitiis sa mga hayop na nabibiktima natin? Naiintindihan ko kayo. Kaya lamang, pagbabago ang nais nyo, hindi ba? Baka hindi tayo umabot sa sinasabi niyang pagbabago kung isa-isa na tayo mamamatay. Kunting tiis pa. Malalagpasan din natin ang lahat ng ito. Gusto kong patunayan na kaya ring magbago ng mga katulad dating aswang. Akin nang nababalitaan dati pa na may iba't ibang uri ng aswang. May aswang na walang awa at ang nais lamang ay pumatay at maghasik ng kasamaan. Subalit may aswang din naman na napapagod na rin sa paggawa ng kasamaan at nais magbago. Samantala, naging maigpit ang ginawang pagbabantay ng mga taga-baryo hanggang sa may nakita silang dayo na sa palagay nila ay isang aswang. Kaya sa galit ng ibang kalalakihan ay pinatay nila ang mga nakitang dayo. Pagkatapos patayin ay sinunog nila para tiyakin ang kanilang kamatayan. Kaya lamang kwinestyon yun ni Kapitana. Nagdesisyon kayo na hindi mo na ipinapaalam sa akin? Bakit hindi nyo muna sinabi ang tungkol sa mga dayo na pinatay ninyo? Dapat ikinulong o iginapos nyo muna para nakausap ko. Ang paliwanag ng lalaking kausap ni Kapitana ay natakot sila na baka biglang magbago ng kanilang anyo ang mga yon at atakihin sila. Paano kung nagkamali pala kayo? Paano kung magreklamo ang pamilya ng mga yan? Hindi lang kayo mananagot at mapapahamak kundi maging ako rin. Hindi kayo nag-iisip. Samantala, ang pangyayaring yun ay hindi naging lingid sa kaalaman ng pinuno ng aswang na nagkukuta sa gubat. Hindi maaari ito. Nagpipilit tayong ayusin ang buhay natin. Pero ganito pa ang igaganti nila. Ang patayin ang kasama natin ng walang kalaban-laban. Hindi ito maaari. Malupit sila. Malupit ang mga taong yun.
Hindi ako makapapayag na iisa-isahin nila tayo na hindi lumalaban. Hindi matanggap ng pinunong aswang ang naging kaapihan at nangyari sa kanilang mga kasamahang hinihikayat sana niya para sa pagbabago. Kung traidora na gusto nila, ipapalasap natin sa kanila yun. Mula sa araw na ito, hindi na tayo magtitiis. Binabawi ko na ang aking planong pagbabago ng ating lipi. Dahil baliwala naman pala tayo sa kanila. Itinuturing pa rin nila tayong kalaban. Ayaw nila tayong bigyan ng pagkakataon para magbago. Kaya hindi lang mga hayop ang ating magiging biktima, kundi maging mga tao. Ilang araw mula nang may mga dayong pinatay ang mga kalalakihan sa baryo, ay mas naging mapanganib na ang mga sumunod na gabi dahil lalo lang nagasik ng kaguluhan ang mga aswang. Narinig mo ba yun, Hinaro? May mga nagsisigawan. Titignan ko sandali, Miriam. Wag! Huwag kang lalabas ng bahay. Paano ko malalaman kung di ako lalabas? Delikado, Hinaro. Gusto mo bang hindi na makauwi pa kung lalabas ka? Malakas ang kutob ko, Hinaro. Nasumalakay na ang mga aswang. Bakit nila gagawin yun? Dahil sa ginawa ng mga kalalakihan. Di ba'y kinagalit pa ngayon ni Kapitana? Nagpadalos-dalos sila. Ibig mo sabihin naghihiganti sila? Yun ang naiisip ko. Posibleng aswang nga ang mga yon. Kung ganun, baka simula na ito ng lalo panlagim. Ang labanan ng mga tao at aswang. Kaya nga wag ka nang lumabas pa. Napigilan ni Miriam na wag lumabas ng bahay ang kanyang asawang si Hinaro. Ako man ay namalagi sa loob ng bahay at nakiramdam. Kinabukasan, malaking balita ang pangyayaring yun. Marami ang natagpo ang sugatan at may mga pinatay ang mga halimaw. Mga aswang nga raw na galit ang sumugod sa baryo. Saan po ang punta nyo, Chong, at nagmamadali kayo? Kailangan kong makita yung sinasabi nilang mga pinatay ng aswang. Wag na po, Chong. Baka mamaya'y kumapano pa kayo. Gusto kong makita mismo ng mga mata ko. Saka huwag ka mag-alala, Miriam. Walang masamang mangyayari sa akin. Hindi na ako pinigilan pa ni Miriam. Alam naman niyang hindi ako magpapaawat sa kanya. Saka nais kong ako mismo ang makakita ng mga biktima. May mga nakita rin akong nagmamadali na naglalakad at sa palagay ko papunta sila sa lugar kung nasaan ng mga taong pinatay ng mga aswang. Malapit yon sa taniman ng mga saging. Nasa 5 kalalakihan ang nakita kong nakahandusay at kahindik-hindik ang kanilang itsura. Duguan ang buong katawan at ang nakapangingilabot ay wakwak pa ang kanilang tiyan. Nakalabas ang kanilang lamang loob na tila hinalukay ito. Ganun ang kalagayan ng bawat bangkay. Malaki ang pagkakadilat ng mga mata ng biktima. May mga kagat sa leeg at maraming kalmot sa muka. Halos hindi nga makilala ang mga ito. Subalit, kapag kamag-anak ang titingin, ay tiyak makikilala nila kagad ang kanilang mahal sa buhay kahit sa ganong kalagayan. Habang nakapaikot ang mga tao, ay may mga kamag-anak ng biktima ang dumating. Sa unang tingin pa lang nila, ay nakilala kagad nila ang mga ito kahit hindi na nila tignang mabuti ang itsura. Ginawa nilang basehan ay ang suot na damit at pantalon. Makadurog ng puso at talagang tatayo ang balahibo ng sino mang makakarinig sa hinagpis at palahaw ng mga kaanak ng biktima. Bilang isang sundalo, ay sanay na akong makakita ng bangkay ng mga tao, mga biktima ng giyera na puno ng sugat at duguan. May mga wasak pa nga ang katawan dahil sa tama ng mga pampasabog.
Pero nang makita ko ang kalagayan ng mga biktima ng aswang, ay hindi pa rin maalis sa akin ang hindi maapektuhan. Para sa akin, mahirap makasanayan na makita ang kaawa-awang kalagayan ng isang tao, lalo na kung pinatay ito ng halimaw nang walang kalaban-laban. Naroon si Kapitana Esmeralda ng mga sandaling yon. Mababakas sa kanyang muka ang labis na kalungkutan. Bilang ina ng barangay ay masakit sa kanya na makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga nasasakupan niya. Katunayan, hindi lang pala sa lugar na yon na malapit sa sagingan na may natagpo ang bangkay, kundi sa iba pang lugar sa baryo. Meron ding natagpo ang malapit sa ilog. Kung gaano karumal-dumal ang ginawang pagpatay sa ibang biktima, ay ganun din sa iba. Mababakas ang matinding galit ng mga aswang na pumatay sa kanila. Hindi ba, Are? Sobra na ang nangyayaring ito. Iniisa-isa na tayo ng mga halimaw. Sino pa ang isusunod nila? Matindi ang galit nila, Kapitana. Yun ang nakikita ko dahil sa paraan ng kanilang pagpatay. Nagsimula lang sila sa pambibiktima ng mga hayop. Ngayon ay tao na kanilang pinapatay. Hindi lang nila basta pinapatay kundi ginagawa na nilang pagkain. Pati lamang loob kinukuha nila. Kaya hindi tayo dapat magpakampante, Kapitana. Tama kayo, Tatagando. Kailangan kumilos na tayo. Hindi lang basta pagroronda ang kailangan gawin ng mga taga rito sa baryo. Ang kapulisan sa bayang ito, maaari siguro kayong humingi ng tulong. Susubukan ko, Tatagando. Kaya labag, merong problema. Anong problema, Kapitana? Kapag sinabi namin na mga aswang ang pumapatay, makapagtawanan lang tayo ng hepe. Bakit naman pagtatawanan? Meron ba nakakatawa na sabihin ng totoo? Hindi niya paniniwalaan ang aswang. Kundi sasabihin doon, baka may serial killer na siya gumagawa ng pagpatay. Mga aswang na serial killer. Hindi ba pwedeng ganun ang sabihin ninyo? Minsan na akong lumapit nang dumami ang mga hayop na napapatay. Pero baka raw nagkakamali lang ako, baka ligaw na hayop lang daw. Dahil nga, hindi siya naniniwala sa aswang. Siguro, mas maiging magpalipas siya rito ng gabi para malaman niya ang totoo. O kaya naman, may dumating na aswang sa opisina niya at guluhin siya para maintindihan niya mga taga rito sa baryo. Damuho siya. Ayoko lang na makipagtalo. Kaya, nagdadalawang isip akong lumapit uli sa kanila. Kailan siya maniniwala? Kapag naubos na ang mga nakatira dito sa baryo? Kapag lahat tayo ay wakwak ng katawan? Kapag mga bangkay na tayo, nadilat ang mga mata, ganun ba? Kaya mas maiging tayo-tayo na labang ang gumawa ng paraan kesa mabigo sa tulong na hihingin sa kanila. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Kapitana Esmeralda dahil totoong mahirap sa pakiramdam na mapahiya at hindi mapagbigyan sa hinihinging tulong. Samantalang hindi naman para sa kanya, kundi sa mga taga-baryo. Kaya lang, ganun talaga minsan, hindi lahat na pagbibigyan. Maliban lang kung meron kang padulas. Ibig kong sabihin ay may under the table na maibibigay para paboran sa kahilingan. Sabi nga, money talks kahit saang larangan. Iba pa rin ang nagagawa ng salapi. Yan ang katotohanan sa ating lipunan. Mabisang magsalita at gumalaw ang pera. Kahit ayaw, napapapayag. Dahil ang nais ni Kapitana ay bigyan ng solusyon ang lumalalang problema sa baryo, kaya muli ay nagpatawag siya ng pagpupulong. Mahalagang mapag-usapan nila kung paano nila hahadlangan ang ginagawang panggugulo ng mga kampon ng kadiliman. May mga dumalo sa ipinatawag ni Kapitana, kaya lamang mas kakaunti na ito
Hindi katulad nung una siyang nagpatawag. Gaya ng dati, andun pa rin ako para pakinggan ang kanilang pag-uusapan. Mga kababaryo, mahalaga ang pakikipagkaisa at pagtutulungan natin dahil buhay natin at ng ating pamilya ang nakasalalay dito. Kaya kailangan ko ang inyong tulong at suwestyon. May mga inilatag na suwestyon ang mga kalalakihan na naroroon. Gaya ng dati na nilang ginagawa, yun ay ang patuloy na pagpapaigting ng ginagawang pagroronda sa gabi. Dahil sa gabi sumasalakay ang mga aswang. Meron ding nagsabi na kailangan ding sa araw ay may magbabantay dahil ang mga aswang ay tao ring katulad nila na pwedeng mambiktima kahit araw. May suwestyon na tinatanggap ni Kapitana, kaya lamang kapos sa mga taong magmamalasakit para sa pagbabantay. Dahil ang iba ay mas gusto pang magtago na lamang sa kani-kanilang bahay kesa sa ipagsapalaran ang kanilang mga buhay. Ang mga kalalakihan na handang tumulong ay may taglay na katapangan at handang magbuwis ng buhay. Kaya lamang iilan lang sila. Hindi naman mapilit ni Kapitana ang iba. May ibang pamilya na mas gustong umalis na lang sa baryo kesa ipagsapalaran pa ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Yun ang ginawa ng ibang pamilya na merong mapupuntahan at may kakayahang magpunta sa ibang lugar. Subalit ang mga mahihirap at walang kakayahan, lalo na sa pinansyal, ay piniling pumirmi na lamang at makipagsapalaran sa kahahantungan ng kanilang buhay. Iilan lamang ang nagboluntaryo para magronda, kaya kasama sila ng mga tanod na umiikot sa baryo. Ba't nagbihis ka, Hinaro? Saan ka pupunta? Sasama ako sa pagroronda. Ano ka mo? Sigurado ka? Oo naman. Gusto mo bang mamatay at magpakamatay, Hinaro? Hindi porket magroronda ako ay mamamatay na ako, Miriam. Alam mo naman, di ba, na yung umaatake dito sa baryo, mga aswang yun. Miriam, may mga dala naman kaming mga armas laban sa aswang. May mga pinagawang sibat si Kapitana. May kanya-kanya kaming dalang matatalas at mahahabang bulok na yung talim ay pinahiram pa ng langis na pinagbabara ng bawang. Kaya tiyak, tepok ang aswang na tatamaan nun. Kahit na ba, nakakatiyak ka ba na ganun kadaling talunin ng mga halimaw na yon? Hindi naman ako nag-iisa eh. Grupo kami. Kaya po protektahan namin ang isa't isa, tulong-tulong kami. Hindi, Hinaro. Mas maiging tumahimik ka na lang dito sa bahay para walang mangyaring masama sa'yo. Hindi ako katulad ng ibang taga rito sa atin na mga duwag. Gusto lang nilang mabuhay pa, Hinaro, kesa ang magpakabayani pero patay naman. Gusto kong makatulong sa problema ng baryo natin. Ayoko na wala akong ginagawa. Pero Hinaro, huwag ka na matigas ang ulo. Nakapagdesisyon na ako, Miriam. Hindi mo ako mapipigilan. Walang nagawa si Miriam para pigilan ang asawa. Buo ang loob nito na sumama sa ronda para protektahan ang mga naninirahan sa baryo. Walang kaukulang bayad ang gagawin niyang pagsasakripisyo. Maaaring mapahamak siya, pero may mga ganong tao. Hindi importante sa kanila ang material na bagay na mapapakinabangan, kundi ang mahalagay makatulong sa kapwa. Kaya umiiyak na nagpunta sa aking bahay si Miriam. Sinabi niya sa akin ang ginawa ng asawang si Hinaro. Puwisit na Hinarong iyon. Saksakan ng tigas ng ulo. Lalaki ang asawa mo, Miriam. Gusto lang niyang ipakita na hindi siya duwag. Hindi nga siya duwag. Pero ano naman ang mapapala niya sa pinapakita niyang katapangan? Kung mapuruhan siya ng aswang, di maaga ako mabubiyuda. Bakit naman kasi ganyan ang iniisip mo? Aswang po ang sasagupain nila, Chong.
Kahit na ba, hayaan mo lang ang asawa mo. Hindi nyo kasi naiintindihan ang nararamdaman ko, Tsugardo. Iba ang kumpiyansang binibigay sa tao ng desisyon ni Hinaro. Ayaw mo ba nun? Matapang asawa mo. Ibig sabihin, kaya kanyang ipagtanggol. Sa kayong ginagawa niya, ay para din sa iyo yun. Basta, para sa akin ay pagpapakamatay ang ginagawa niya. Walang maidudulot yung pag-aalala mo. Ang maigi pa, Miriam, umuwi ka na. Magdasal ka. Ipagdasal mo ang kaligtasan ni Hinaro at ng mga kasama niyang magroronda. Alam ko kung saan nanggagaling ang pag-aalala ng pamangkin kong si Miriam. Kaya lang, bilang lalaki at isa pa dating sundalo, ay naiintindihan ko ang damdamin ni Hinaro. Ayaw din niya na wala siyang ginagawa kung ang pag-uusapan ay para sa kapakanan ng Baryo Salgado. Samantala ng gabing yon, abala na sa pagroronda ang grupo ni Hinaro kasama ang mga barangay tanod. Dumating ang kanilang inaasahang bisita sa baryo na may dalang lagim. Umatake ang aswang. Gamit ang kani-kanilang mga sandata ay nakipaglaban sila sa mga ito. Mga tanod man ang kasama ni Hinaro sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay hindi rin sila biyasa sa ganung uri ng engkwentro. Kaya nasugatan ang mga ito. Bagamat meron silang napatay na aswang, pero hindi pa rin sapat yun para sabihing nagtagumpay sila. Nang makita ng grupo ni Hinaro na umurong ang mga aswang na kanilang nakasagupa, ay naging kampante sila. Inakala nila na tapos na ang ginawang pag-atake ng mga ito. Subalit nagkakamali sila dahil mula sa madilim pambahagi ng baryo ay muling lumusob ang grupo ng mga aswang. Hindi noon nakahanda si Hinaro at ang mga kasamaang tanod, kaya napatay ang ilan sa kanila at ang iba'y nasugatan. Dahil yon sa matatalas na ngipin ng aswang at matutulis na kuko na ginamit para atakihin sila. Maigi na lamang at mag-uumaga na noon. Sa unang pagtilaok ng manok, agad na umurong ang mga ito dahil hindi sila dapat abutan ng unang pagputok ng araw. Kapahamakan yun para sa kanila. Sila ang mga aswang na hindi kaya ang liwanag ng araw. Oras na abutan sila ng sikat ng araw at bumalik sa dati nilang anyo, ay mawawalan ng bisa ang kanilang kakayahan. Kaya sila'y nagiging pangkaraniwang tao. Panganib yun para sa kanila dahil hindi nila magagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya lamang ang naging pag-atake ng mga aswang sa grupo ni Hinaro ay nag-iwan ng mga sugat sa kanilang katawan. Nakita mo na, Hinaro? Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Masyado kasing matigas ang ulo mo. Hindi naman namin akalain na may darating pang aswang eh. Natalo na namin yung unang grupo eh. Kaya lang biglang may sumugod at hindi kami nakahanda. Ang lalim ng mga sugat mo sa katawan. Yang mukha mo ay kalmot ng kuko. Buti na lang hindi tinamaan ng mga mata mo, kundi nabulag ka. Ang dami mo pa sinasabi. Gamutin mo na lamang ang mga sugat ko, Miriam. Ay nako, nakakainis ka talaga, Hinaro. Hindi ka kasi marunong makinig. Dinatnan ko sa kanilang bahay na panay ang daldal ni Miriam at pinagagalitan ang asawa na si Hinaro. Tama na yan, Miriam. Sa halip na dakdakan mo si Hinaro, ay gamutin mo na lang ang mga sugat niya. Kaya nga, ang dami niyang sugat, Chong. Tingnan niyo ang nangyari sa kanya. Ang importante, buhay pa naman ako, Miriam. Tama ang asawa mo, Miriam. Kinakampihan niyo pa ang kalokohan ng Hinarong ito. Hindi ko siya kinakampihan. Kundi naiintindihan ko lang ang kanyang ginagawa. Nagpapakamatay sa walang kwentang bagay, ganun ba? Ano bang walang kwentang bagay, Miriam? Para sa katahimikan ng baryo natin ang ginawa namin.
Tama na yan. Huwag na kayo magtalo. Siya nga pala, may dala akong halamang gamot dito, Miriam. Dikdikin mo ito at ipatak mo ang katas sa kanyang mga kalmot at sugat. Tapos yung magiging sapal ay itapal mo sa malaking sugat niya at talian mo. Mabisa ho ba ang dahong ito? Oo naman. Dahil ang mga dahong yan ang ginagamit namin nung nasa serbisyo pa ako kapag may mga sugat kami dahil sa engkwentro. Kung minsan pa nga kami na ang kumukuha ng tingga sa katawan ng mga kasamahan namin na tinamaan ng bala. Tapos, yung dahon na yan ang ginagamit namin pantapal. Abay, gumagaling naman kagad yung sugat. Oh, narinig mo, Chong Gardo Kaya sundin mo na lang ang utos niya para gumaling na ang sugat ko. Oo na, gagawin ko na. Pero hindi pa ako tapos sa'yo. Tandaan mo yan. Nagpunta na sa kusina si Miriam para hugasan ang mga dahon at dikdikin yun. Pagpasensyaan mo na lamang ang pamangkin ko, Hinaro. Wala ho yun, Chong. Naiintindihan ko naman po ang asawa ko. Pero ang totoo, ay hanga talaga ako sa katapangan mo. Kaya lang po, Chong. Nag-aalala na po kami. Saan naman? Dahil po sa nangyari sa amin, baka lalo lang kumonti ang magboboluntaryo para magronda. Dahil matatakot ng iba. Muntik na kasi kaming mapatay. Kundi lang nagsimula na sumikat ang araw, baka hindi na kami nakauwi ng buhay, Chong. Paano yan? Kung mababawasan pa kayo? Yun na nga pong iniisip namin Kapag wala na nagronda, paano na lang tong baryo? Tuluyan ng mapapamugaran ng aswang. Lilipunin na nila ang mga taga rito. Hindi dapat mangyari yun, Hinaro. Magiging balwarte na ng aswang ang baryo na to pag nagkataon. Posibleng mangyari yun, Chong. Ano pa kaya ang dapat namin gawin? Bagamat bago lang ako sa baryong yun, ayoko ring tuluyang pamugaran yun ng mga kampon ng dilim. Kaya dapat na siguro kong makialam. Kailangan kong gamitin ang aking nalalaman para tulungan ang mga taga-baryo. Pero hindi ako maglilider sa kanila, kundi may iba akong planong gawin. Hindi ko na muna sasabihin yun kay Hinaro at sa aking pamangkin. Ayokong may makakaalam ng aking binabalak. Sadyang nasa panganib na ang baryo sa kamay ng mga aswang na banta sa kanilang kaligtasan. Umabot na kasi sa sukdulan ang kanilang galit dahil hindi nila matanggap ang sinapit ng kanilang mga kasama. Ngunit hindi rin naman nila masisisi ang mga tao dahil naperwisyo ang kanilang mga alagang hayop na kanila din namang pinagkakakitaan. Dahil sa pagpatay sa mga ito ng mga aswang, ay nawawalan sila ng kabuhayan. Bagay na hindi naiintindihan ng mga nilalang mula sa kadiliman. Ngayon nga ay mas naging panganib pa sila sa mga taga-baryo. Hindi tayo titigil, mga kasama. Tuluyan na tayong ginalit ng mga tao. Kaya tama lang na maghiganti tayo at guluhin sila. Yun ang nararapat sa kanila. Lipunin natin silang lahat. Malakas na sumagot at sumang-ayon ang mga aswang na kapanalig ni Barbaro na siyang pinuno ng mga ito. Hindi natin patatahimikin ang mga nilalang na naninirahan sa baryo. Sila ang unang nagdeklara ng gera sa pagitan ng mga aswang at mga tao dahil sa ginawa nilang pagpatay sa ating mga kasama. Kaya dapat lamang natin silang iganti. Kaya papatayin din natin sila gamit ang ating mga kamay. Nagbubulungan ang mga aswang nakaharap ni Barbaro. Sa mga sinabi ng kanilang pinuno ay lalo lamang pinag-alab ang galit na nasa dibdib ng mga nilalang ng dilim. Samantala, sa pag-uwi ko sa aking kubo, ay inihanda ko na ang ilang gamit. Kailangan ko rin pumunta ng bayan para bumili ng mga kailangan para sa aking pinaplano.
Hindi ba'y kakapunta nyo lamang sa bayan itong nakaraang araw, Tsugardo? May mga nakalimutan kasi akong bilhin. Kaya kailangan kong bumalik doon. Ganun ho ba? Abay, sige ho. Baka maya-maya lang dumaan na po yung tricycle ni Mang Igme. Baka may kailangan ka, isasabay ko ng bilhin. Wala naman po, Chong. Saka baka magpunta rin po ako sa bayan sa mga susunod pong araw. Kumusta nga pala si Inaro? Masakit pa ba mga sugat? Kahit naman po papano ay nabawasan na po yung kirot at nagsisimula na pong matuyo. Maigi naman. Sabi ko naman kasi sa iyo mahusay yung katas ng halamang gamot na ibinigay ko sa iyo. Nakakainis nga po, Chong. Hindi pa ganong magaling ang mga sugat pero gusto na namang sumama sa pagroronda. Aba, sabihin mo wag muna. Dahil may mga sugat pa siya, kailangan niya muna magpagaling. Chong, kahit po gumaling na ang mga sugat niya, ay hindi ko na po siya papayagan sumama pa sa pagroronda. Aba, mamaya magtalo na naman kayo niyan. Hindi po baling magtalo kaming dalawa. Kahit pa magalit siya sa akin, okay lang ho. Ang mahalaga ay mailigtas ko si Hinaro sa tiyak na kapahamakan. Minsan pa ay sinabi sa akin ni Miriam na hindi niya na papayagan pa ang asawa na magronda. Habang naglilitanya siya sa mga sasabihin pa sa akin, ay biglang may narinig akong tunog ng tricycle. May dumating ng sasakyan papunta sa bayan, kaya hindi ko na hinintay pang tapusin ni Miriam ang kanyang mga sasabihin. Sinenyasan ko na lang siyang kailangan ko ng sumakay. Hardware shop ang pinuntahan kong tindahan nang makarating ako ng bayan. Doon ko mabibili ang mga kailangan kong gamit. Ang sinakyan kong tricycle na nagatid sa akin papuntang bayan ay siya ring sinakyan ko papauwi. Inarkila ko na ito dahil may kabigatan ang mga gamit na aking pinamili. Nang sumunod na araw ay hindi ako halos lumabas ng bahay. Naging abala ko sa aking proyekto. Kailangan kong gumawa ng mga gamit para matulungan ang mga naninirahan sa baryo na yon. Dahil sa ilang araw kong hindi paglabas ng bahay, alam kong nagtataka ang aking pamangkin at ang asawa niya. May sakit ba si Tsugardo? Abay, ewan ko, hindi ko alam. Ilang araw ko na nga siyang hindi nakikita. Parang naroon lang lagi sa loob ng bahay niya. Hindi mo man lang ba sinisilip? Baka kung napapano na yun. Malakas pa naman si Chong. Baka gusto lang niya mapag-isa o kaya'y nag-iingat at natatakot sa aswang kaya hindi na halos lumalabas ng bahay niya. Natatakot sa aswang? Aba, imposible naman yata yun. Mukhang wala sa karakter ni Tsugardo ang matakot sa aswang. Saka, isa siyang retiradong sundalo. Veterano siya. Wala sa gaya niya nakatatakutan ng isang aswang. Abay, malay mo ba? Ibang usapan ng aswang, ano? Ay nako, Miriam. Bala nga ng baril at granada. Saka malamang kanyon pa. Hindi niya kinatatakutan. Tapos aswang lang, katatakutan niya. Aba, parang imposible naman yata. Iba ang aswang sa mga armas na sinasabi mo. Pero alam ko matapang ang tiyong mo, Miriam. Kaya lang nagtataka ako. Saan? Hindi siya tumulong para magronda man lang. Henaro, yung pagtira dito ni Tsugardo ay para maging payapa ang buhay niya. Dahil sawala siya sa kaguluhan. Tapos gusto mo, makasama pa siya sa pagroronda? Abay, pambihira ka naman. Kasi nga, sayang ang katapangan niya. Hay nako, Hinaro. Hayaan mo na lamang ang tiyong ko. Huwag mo na siyang pakialaman pa. Mas gusto na nun ang katahimikan. Tsaka matanda na yon, ano ka ba? Kaya huwag na natin siyang pakialaman. Subalit hindi pa rin makatiis si Miriam na hindi niya ako nakikitang lumalabas ng aking bahay. Para hindi na siya mag-alala pa, ay nagpunta siya sa aking tirahan. Nagpapahinga ako ng mga sandaling yun. Tumigil muna ako sa aking pinagkakaabalahan. Chong, may sakit ho ba kayo? Wala naman. Ayos lang ako.
Hindi ko po kasi kayo nakikitang lumalabas ng bahay. Mangyaring abala lamang ako. Sa ano? Sa pagtatanim po ba? Abay, parang hindi ko naman po kayo nakikita na nagbubungkal ng lupa. Saka ako nagagawin niyang pagtatanim. May ibang bagay akong pinagkakaabalan. Ano ho ba yun, Chong? Malalaman mo rin, pamangkin. Basta't ayos lang ako. Kaya wag mo na akong alalahanin. Walang masamang nangyayari sa akin. Basta kung may problema po kayo, pumunta lang po kayo sa bahay namin, ha? Oo naman. Pero ngayon, wala akong problema. Kung meron mang problema akong iniisip, yun ay ang problema dito sa baryo nyo. Ang panggugulo po ng aswang, ang mabigat na problema po ng ating baryo. Kaya nga, nag-iisip ako ng paraan para makatulong. Minsan niyo na po nabanggit sa akin yan. Oo, at hindi yung biro. Kundi gagawin ko yun. Siguro nga, kaya ako napadpad sa lugar na ito. Dahil yun ang magiging mission ko dito sa inyong lugar. Napakunot na lamang ng noo si Miriam. Hindi niya ganap na maintindihan ang nais kong sabihin. Kaya nagpaalam na lamang siya at tuluyan ng umalis. Nang makaalis siya, ay ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ilang araw na lang ay matatapos ko na ang mga kailangan kong tapusin para sa aking pinaplano. Yun ay ang gagawin kong paglusob sa lungga ng mga aswang na nagkukubli sa gubat. Mag-isa kong pupuntahan at haharapin ang mga aswang na doon ay naninirahan. Gagamitin ko ang mga kaalaman ko bilang isang retiradong sundalo, maging ang mga diskarte na alam ko para harapin at lipulin ang mga aswang na nagbabanta sa katahimikan ng baryong nagiging bahagi na ng buhay ko. Walang sumalakay na mga aswang nang lumipas na gabi. Maaaring nagpapalakas sila pagkatapos ng naging engkwentro sa mga nagroronda. Hindi naman maaaring gabi-gabi ay lumusob sila. Kailangan din nilang magpahinga at pagplanuhan ang lahat. Kaya kinabukasan ay maaga akong umalis ng bahay. Hindi pa noon sumisikat ang araw. Dala ko ang isang malaking backpack na nakasabit sa aking likuran. Nasa loob nito ang mga gamit na kailangan ko. Sa aking bewang naman ay nakasabit ang isang gulok na binili ko sa bayan at pinatalasyon para sa aking gagawing misyon sa gubat. Nasa loob naman ng pantalon ko ang puting ngipin ng tikbalang na nakuha ko nang makaengkwentro ko ito. Dahil madilim pa nang ako'y umalis, kaya naman maliwanag na ang gubat nang ako'y makarating doon. Naghanap ako ng lugar na aking pansamantalang pagpapahingahan. Nakita ko ang 2 puno na may kalakihan. Sa pagitan nito ay maaari akong magpahinga muna. Nagtabas ako ng mga damo at ginawa ko yung bubong para meron akong masilungan at hindi mainitan. Hindi ko alam kung ilang araw akong mananatili sa gubat na yon. Hindi ko ipinagpaalam kay Miriam at Henaro ang ginawa kong pagtungo sa gubat. Kaya nang malaman nilang walang tao sa loob ng kubo ko, ay nag-alala sila. Wala ba sa bahay niya si Chugardo? Oo, Henaro. Paulit-ulit akong tumawag pero walang sumasagot. Kaya nga binuksan ko na yung bahay. Ayun, wala namang tao. Aba, saan kaya nagpunta yun? Hindi ko rin alam. Wala naman siya sinabi sa akin kung may lakad siya. Ang mga gamit niya naroon ba? Oo, naroon ang mga gamit niya. Pero wala namang palatandaan na umalis siya. Kung nakita siya ng taga rito, ay tsak sasabihin sa atin. Yun na nga eh. Hinaro, saan kaya nagpunta si Chugardo? Bakit siya nawawala? Naku po, hindi kaya... Anong hindi kaya, Hinaro? Ituloy mo yung sinasabi mo. Pinakakaba mo naman ako eh. Hindi kaya... tinangay siya ng aswang? Imposible yun. Sinabi mo di ba matapang si Chugardo?
Hindi yung basta-basta papayag na kunin siya ng aswang. Eh paano? Kung may ginawa sa kanya ang aswang kaya nakuha siya. Ba't naman nila kukunin si Tsugardo? Anong kailangan sa kanya ng aswang? Abay malay mo. Gamitin nila, gawing pain. Ikaw hinarok kung ano-ano sinasabi mo. Lalo mo lang akong pinakakabe. Pero nasan nga kaya si Tsugardo? Bakit siya umalis na hindi man lang nagpapaalam sa atin? Ay naku, ang matandang yon. Sa gubat na aking kinaroroonan ay hindi ko patiyak kung saan sa lugar na yon nagkukuta ang mga aswang. Kaya nagmatsyag ako at nakiramdam. Umakyat ako ng mataas na puno. Sa edad kong 60 ay kayang-kaya ko pang umakyat. Nang nasa taas na ako ng puno ay nakita ko ang malawak na gubat. Tila tama ang lugar na kinaroroonan ko. Dahil may natanaw akong usok, ibig sabihin ay merong naninirahan sa lugar na yon. Nanatili ako sa itaas ng puno para ipagpatuloy ang pagmamanman hanggang sa natanaw ko ang grupo ng ilang kalalakihan at kababaihan. Sa kanilang anyo ay mababakas ang kakaiba nilang kilos. Maging ang kanilang mga mata ay maitim ang paligid. Kaya mapapansing madilim ang kanilang mga muka. Kaya natitiyak kong sila ang mga naninirahan sa lugar na natanaw ko kung saan ay mayroong usok. Malakas ang kutob ko na sila ang mga aswang na sumasalakay sa aming baryo. Wari merong gagawing pagtitipon sa lugar ng mga aswang. Kaya kung meron silang gagawing pagtitipon ay tiyak na hindi mo na sila lilika ng kaguluhan sa baryo. Kaya tama lang ang pagkakataong yun dahil magagawa ko ang aking pinaplano. Yun ay ang lipulin ang mga kampon ng kadiliman upang hindi na sila makapaghasik pa ng lagim at kaguluhan. Ngayong pagbibilog ng buwan ay ihahanda natin ang ating handog para sa susunod na saling lahi ng ating lipi. Inihanda na ang dambana para sa handog, pinunong barbaro. Tiyakin na makakasama natin lahat ng mga kauri natin para saksihan ang ating seremonyas. Oo, pinuno, dahil alam kong espesyal ang sandaling yun. Pero bakit siya ang napili nyo? Kini-question mo ba ang desisyon ko? Ay, hindi pinuno. Kundi nagtataka lang ako. Alam ko ginagawa ko. Kaya huwag kang makialam. Gawin mo na lang ang ipinag-uutos ko sa'yo. At huwag mong pakialaman ang mga plano ko. Sapagkat natitiyak ko ng kuta ng mga aswang ang lugar na natanaw ko, kaya inumpisahan ko ng gawain ang aking pinaplano. Sa pamamagitan ng mga dala kong gamit ay gumawa ako ng mga patibong sa mga puno at mga makakapal na halaman. Ang mga pampasabog na aking pinagtiyagaang gawin ay inilabas ko na sa loob ng dala kong bag. Isa-isa ko itong ibabaon sa lugar na posibleng daanan ng mga aswang. Alam kong hindi magiging madali ang aking gagawin. Subalit pinag-aralan ko at pinagplanuhan ang lahat. Kahit ako'y nag-iisa lang, ay pagsisikapan kong lipulin ang mga aswang na banta sa katahimikan ng baryo. Kaya sa maghapong yon, sa mga oras na nagpapahinga sa kanilang kuta ang mga aswang, ay sisimulan ko ng kumilos para sa mga bitag na aking gagawin. Gamit ang mga lubid, net at iba pa, ay magagawa nitong siluin ang mga aswang na maliligaw sa lugar na aking paglalagyan ng mga silo. Pumutol din ako ng maliliit na puno at nilagyan ko yun ng tulis. Maaaring gamitin yon laban sa mga aswang. Subalit ang pinakamahalaga ay ang gagawin kong paghukay para ibaon ang pampasabog malapit sa kanilang kuta. Hindi ako dapat magkamali sa aking mga galaw dahil mahalagang tama ang bawat kilos ko. Kundi masasayang ang lahat ng pagod ko kung mabibigo lamang ako.
Alam kong kasama sa kahit na anong misyon ang mabigo. Kaya lamang, hindi dapat mangyari sa pagkakataong yun. Samantala, sa lugar ni na Miriam, ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Kaya ipinaalam niya na yon kay Kapitana Esmeralda ang aking pagkawala. Sigurado ka bang nawawala ka ang tsugardo mo? Opo, Kapitana. Paghapon na po siyang hindi umuwi. Baka mamaya niyan may pinuntahan lang. Pero hindi po siya nagpaalam, Kapitana. Kaya nga ho nag-aalala na ako. Lalo na ngayong may mga aswang na nanggugulo dito sa baryo natin. Iniisip mo ba na tinangay siya ng aswang? Yun na nga ho ang ikinakabahala ko, Kapitana. Lalong di natin siya maililigtas. Lalo na kayong natatakot na mga kalugar natin. Wala nang gustong sumama sa pagroronda. Paano na po ang tsugardo ko, Kapitana? Pero sana naman, mali ang nasa isip mo, Miriam. Isa pa, sabi mo nga ay isang veteranong sundalo ang tiyuhin mo. Kaya alam kong hindi ang kagaya niya ang basta-basta na lamang tatagayin ng aswang. May kutob akong may iba siyang pinagkakabalaan. Hindi siya tinagay ng aswang, gaya ng ikinakabahala mo. Sumapit na ang takip silim. Unti-unti nang kinain ng dilim ang kagubatang kinaroroonan ko. Hudyat na rin yun upang simulan ko na ang aking misyon. Mula sa puno na aking naging pahingan at kublihan ay narinig ko ang pagkakaingay ng mga instrumento na posibleng gagamitin nila sa isang seremonyas. Hindi ko alam kung ano at para saan ang kanilang seremonyas na gagawin. Bumaba na ako ng puno para simulan ang binuo kong plano. Kailangan kong makalapit sa pinakakuta ng mga aswang. Kapag nakita nila ako, tsak nagagawa sila ng paraan para ako'y tugisin. Kaya yun na ang pagkakataon ko para sumunod sila sa akin sa mga lugar ng patibong na aking ikinalat. May mga ilaw na sulo na nakapalibot sa kuta ng mga aswang. Yun ang nagsisilbing liwanag sa kanila. Naisip ko, mapakikinabangan ko ang mga sulo na yun sa aking pinaplano. May mga ingay akong narinig na tila umuungol ang mga aswang na naroon. Dahil madilim na ang buong kuta, kaya hinala ko. Nasa anyo na sila ng pagiging aswang. Kaya wala akong nakikitang tao. Sa pagkakataong yon, sinadya kong lumikha ng ingay upang makuha ang atensyon ng mga nilalang ng dilim na nagkakatipon sa loob ng kuta. Nakarinig ako ng ingay at naaamoy ko rin ang sariwan dugo ng tao. May nakasalisi at nakarating sa lugar natin. Kumilos kayo! Kailangan mahuli kung sino man siya. Hindi niya maaaring sirain ang ating seremonyas. Agad na kumilos ang mga aswang. Hinanap nila ang kinaroroonan ko. Nang mga sandaling yon nakahanda ako. Hindi ako nakakubli dahil sinadya akong lumantad sa lugar na makikita kagad nila ako. Kaya hindi ako nagkamali nang makita nila ako ay humabol ang mga aswang sa akin. Mabilis naman akong tumakbo. Sinadya akong magpahabol sa kanila. Iisang direksyon lang ang tinataha ko. Doon sa lugar na nilagyan ko ng mga patibong. At alam ko na sinusundan nila ako. Ang liwanag mula sa sikat ng buwan ay sapat para makita ko ang aking dinaraanan kahit makapal pa ang mga damo at maraming nakaharang na mga halaman. Tandang-tanda ko ang mga lugar kung saan ko ipinwesto ang mga patibong dahil na rin sa kapirasong tela na aking palatandaan. Kaya nang makita ko ang isang tela na nakatali sa isang halaman ay umiwas ako doon. Saka nagtago ako sa isang kubling lugar. Nasa 100 metro ang layo ko sa aswang na humahabol sa akin. Kaya hindi nila napansin ang pagtatago ko
Dahil na rin sa malalagong halaman, mula sa aking pinagtataguan ay narinig ko ang kanilang mga yabag at kaluskos. Malapit na. Malapit na sila. Saglit pa ay malakas na ungol at angin ng aswang ang aking narinig. Nasilo sila sa ginawa kong bitag. Gumapos sa kanilang katawan ng lubid. Kasunod, ang matutulis na kahoy na biglang umigkas at bumaon sa katawan ng mga aswang. Hindi makapaniwala ang mga aswang sa kanilang sinapit. Ang sinapit nilang yon, ang kanila na ring magiging kamatayan. Lalo na't ang bawat tulos na aking ginawa ay pinahiran ko ng pinagbabaran ng asin at bawang. Ipinagtaka nila, meron palang mga nakatanim na panganib sa lugar malapit sa kanilang kuta. Ang kasama ng aswang na nakakita ng sinapit ng kanilang mga kasama ay nataranta. Umurong sila upang umiwas sa mga patibong na nakakalat. Subalit sa bawat pag-akbang nila paurong ay nakakaapak naman sila ng itinanim kong pampasabog. Sumambulat ang mga aswang na nakaapak ng mga pampasabog at nagkawarak-warak ang kanilang mga katawan. Ang malakas na pagsabog na yon ay lalong nambulahaw sa iba pang mga aswang. Anong ingay yun? Mukhang napapalaban na ang mga inutusan kong kasama natin. Kayong mga lahing gamunan, sundan niyo ang mga inutusan ko. Tulungan niyo sila! Agad na sumugod ang mga aswang na inutusan ng kanilang pinuno. Tumakbo silang alamin kung saan galing ang pampasabog. Kaya lamang, nang marating nila ang lugar na kinaroroonan ng sumabog na mga aswang, ay nakita nila ang nagkalat na lamang loob at bahagi ng katawan. Nahintakutan sila at nagpalinga-linga dahil naramdaman nilang delikado sila sa lugar na yon. Kaya bago pa sila nakabalik sa kuta ay lumantad ako at gamit ang aking gulok ay sinugod ko sila at isa-isang pinaghahataw ng taga. Tinamaan ko sila sa kanilang katawan at ulo. Subalit hindi doon natapos ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. May mga dumating pang aswang na maaaring inutusan din ng kanilang pinuno. Kaya minsan pa'y gumana ang mga itinanim kong pampasabog at mga bitag na sumilo at pumatay sa kanila. Walang nakaligtas sa kanila dahil sa bawat pampasabog na aking itinanim na kanilang naapakan ay hindi lang isang aswang ang bumubulagta. Saglit pa ay tumahimik ang lugar. Wala akong naramdamang mga aswang na paparating. Naisip ko, maaaring nag-iingat na sila o pinagbawalan ng kanilang pinuno na sumugod sa lugar kung saan may mga nakatanim na pampasabog. Mukhang naduduwag na sila. Pero hindi pa ako tapos sa kanila. Alam kong mayroon pang natitira sa kanilang kuta. Ang nais ko ay lipulin silang lahat. Kaya nagpasya akong lumapit na sa kanilang kuta, kung saan alam kong naroroon pa ang ibang mga aswang. Inayos ko ang mga dala kong gamit. Inihanda ko na rin ang ilang piraso ng bote na mayroong gasolina. Tiniyak ko na maayos pa ang mga mitya. Nakaayos yon sa loob ng backpack ko. Ilang piraso lang yon, kaya dapat sigurado ang bawat kilos ko. Nang makarating ako malapit sa kanilang kuta, ay nagkaroon ng katahimikan. Hindi ko alam kung natuloy ba ang kanilang seremonyas o ipinagpaliban muna dahil sa mga nangyari. Subalit ang mga sulo ay naroon pa rin. Yun ang tumatanglaw sa kanila. Humanap ako ng mainam na lugar para simulan ang aking plano. Mula sa bag na aking dala ay inilabas ko ang 4 na bote na may lamang gasolina at kinuha ko sa bulsa ko ang lighter. Sinindihan ko ang mitya, saka inihagis papunta sa loob ng kuta ng mga aswang. Agad kong narinig ang pagsabog ng ibato ko ito. Kasunod ay ang sigawan ng mga nilalang na naroroon na totoong nataranta sa biglang pagsiklab ng apoy. Lumipat ako ng lugar at ganun din ang aking ginawa.
Sinindihan ng mitya ng boteng may gasolina at inihagis yun. 4 na ulit akong nagpalipat-lipat ng lugar dahil ang plano ko'y paikot ang gagawin kong pagsunog sa kuta ng mga aswang. Nakita kong nagsimula ng maglagablab ang ibang bahagi ng kanilang kuta. Napangiti ako dahil alam kong ganap na silang malilipol. Matatapos na ang kasamaan ng mga aswang. Dapat sa mga kagaya nyo ay ubusin at sunugin. Habang nagbubunyi ang aking kalooban dahil sa pangyayaring yon, ay nagulat ako at hindi makapaniwala sa aking narinig. Dahil nakarinig ako ng palahaw ng isang bata, umiiyak at humihingi ng tulong. Bata? May bata sa loob ng kuta ng mga aswang. Anak ba yun ng aswang? Pero kahit na anak pa siya, hindi pa rin siya isang bata. Humanap ako ng lugar na maaari kong pasukan. Nang makita ko ang isang bukas na tarangkahan, ay nagmamadali akong pumasok. May mga aswang na nagtatakbuhan dahil nasusunog ang kanilang katawan. Iginala ko ang aking mga mata at ang tenga ay nakatuon sa lugar kung saan naririnig ko ang palahaw ng isang bata na humihingi ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo ako! Alisin niyo ako rito! Tulungan niyo ako! Hanggang nakita ko ang isang batang lalaki na siguro ay nasa 10 taong gulang. Nakulong siya ng apoy at hindi makaalis. Nasa loob siya ng isang kubo na nasusunog. Kaya nagmamadali akong kumuha ng mahabang bagay para apulahin ang apoy sa nasusunog na kubo upang magkaroon din ng lugar na maaari kong daanan. Hanggang sa humina ang lagablab ng mga nasusunog na kubo, nagmamadali kong pinunta ng bata. Kinarga ito upang ilayo sa sunog. Ligtas ka na, iyo. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Salamat po. Iniligtas niyo po ako, Lolo. Lolo Gardo, yun na lang ang itawag mo sa akin. Teka, sino ka ba? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Juni po ang pangalan ko. Nangunguha po ako ng kahoy na paggatong. Nang may lalaki po lumapit sa akin at kinuha ko. Nawalan po ako ng malay dahil may ipinamoy niya po sa akin. Tapos nang magising na po ako, narito na po ako sa lugar na to. Kaya lang, nakakatakot po itong lugar na to eh. Mga halimaw po nakatira dito. Mga aswang sila. At malamang may plano sila sa'yo. Ang narinig ko pong gagawin nila sa akin, ako daw po ang gagamitin nila para sa susunod po na pinuno ng kanilang lahi. Kinuha nila ako para ilipat sa akin ng itim na mutya mula sa kanilang pinuno. Pero ayoko po. Ayoko po maging aswang na katulad nila. Huwag kang mag-alala, Junie. Hindi na mangyayari yun dahil nandito na ako ngayon. Akong bahala sa'yo. Ligtas tayo makakaalis sa lugar na ito. Yun! Ay kung makakaalis pa kayo rito! Anak ng puta. Sino ka? Siya po ang pinuno ng mga aswang. Gusto po niyang ilipat sa akin ang sinasabi niyang mutya para po akong gagawin nilang susunod na pinuno. Dahil nasa akin daw po ang katangian ng magiging mahusay na pinuno. Matabil na bata! Yun po ang sinabi niyo. Pero hindi na yung mangyayari. Dahil mas maiging patayin ka na rin. Kasama na matandang pakialamero na yan! Subukan mo na pakialaman ng batang ito. At may paglalagyan ka, diablong buwang ka. Mayabang na matanda. Hindi mo kilala ang kaharap mo. Wala akong pakialam kung sino ka man. Basta ang alam ko, masama ka. At ikaw ang may pakana ng nangyaring lagim sa baryo namin. Mga kampon mo, ang mga aswang na pumapatay. At nag-aasik doon ang gulo. Dapat lang yun.
Dahil masasama ang mga naninirahan doon. Malulupit kayo. Kaya dapat lamang na pagbayaran nyo ang ginawa nyo sa mga kauri naming aswang. Kayo ang pumilit sa amin para tuluyang maging masama. Kayo nagpasimula. Kaya wag mo nang baluktutin yun. Kayo ang unang nanira at puminsala sa kanilang kabuhayan. Inatake yung mga hayop na kanilang ikinabubuhay. At para matapos ng lahat ng kaguluhan, kayo ang dapat na mawala. Hindi pa ako natatapos sa aking sasabihin nang biglang sumugod ang pinunong aswang. Umatake siya. Subalit, naihanda ko ang aking gulok na nakasabit sa aking bewang. Agad kong kinuha yon at pasulubong na itinarak sa katawan ng pinunong aswang. Bumaon yon sa kanyang katawan lagpas sa kanyang likod. Umangil at pumalahaw ito. Lalong nagwala. Hinugot ko ang mahabang gulok. Umagos ang dugo sa sugat sa kanyang tiyan. Subalit na natiling buhay at handa na namang sumugod sa akin. Minsan pa, itinaas ko ang aking hawak na itak. Nakahanda ako sa muli niyang pagsalakay, kaya lamang sa halip na sa akin lumapit ay biglang bumaling sa kinaroroonan ng batang si Juni. Siya ang sinunggaban nito. Hindi man kita mapatay, tanda. Ito na lang batang iniligtas mo. Makaganti man lang ako sa'yo. Wag po! Maawa po kayo sa akin! Wag niyo po akong papatayin! Wag po! Ikaw na lamang ang papatayin ko! Nag-aalala akong lumapit para iligtas si Juni. Dahil alam kong hindi nagbibiro ang pinunong aswang. Tiyak papatayin nito ang bata. Noon ko lang nakilala si Juni, pero hindi ko siya maaaring pabayaan. Wag! Maawa ka sa bata! Wag mo siyang idamay! Akala ko ba, importante siya sa'yo? Hindi na. Dahil sinira na niya ang mga plano ko. Nagkamali ang mga kampun ko sa pagkuha sa kanya. Kaya pakawalan niyo na po ako! Bitiwan niyo na po ako! Bibitiwan lang kita kapag patay ka na! Nagpupumiglas ang bata para makawala sa pagkakahawak ng aswang. Dahil sa pagpupumiglas nito, ay may lumabas na kwintas mula sa loob ng kanyang suot na t-shirt. Kakaiba ang kwintas na yon. Ang palawit nito ay isang tila butil ng perlas. Nagliwanag ito at ang liwanag ay sumilaw sa mata ng aswang. Hindi kinaya ng aswang ang liwanag. Nabitiwan ng aswang na si Barbaro ang bata para takpan ang kanyang mga mata upang di siya masilaw sa liwanag. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na yon upang minsan pa'y itarak sa katawan ng pinunong aswang ang hawak kong mahaba at matalas na itak. Paulit-ulit kong isinaksak yon sa kahinayaang nakabaon. Lalong pumalaw at umatungal ang nasasaktang aswang. Saglit pa ay unti-unting nanghina at bumulagta ng walang buhay sa lupa. Nagawa kong talunin ang pinuno ng aswang. Alam kong malaking tulong sa akin ang tangan ko na puting ngipin ng tikbalang para maging mas malakas ako. Nagmamadali kong pinuntahan si Juni na nanginginig pa rin sa takot. Niyakap ko ang bata at pinakalma. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Patay na ang halimaw. Wala na siya. Hindi niya na tayo mapapakialaman. Salamat po. Maraming salamat po, Lolo Gardo. Napatitig ako sa kwintas ni Juni. Pamilyar sa akin ang kwintas na yon. Hindi ako maaaring magkamali. Bakit titig na titig po kayo sa kwintas ko? Hindi ko po alam na may power po pala ang kwintas ko na to. Lagi lang po kasi itong nakatago sa t-shirt ko eh. Siguro po kung nakalabas to, baka hindi na po ako nabiyag ng mga aswang at hindi po ako nadala rito. Saan ba galing ang kwintas mo na yan, Juni? Bigay po to sa akin ng namatay kong nanay. Sabi po ng nanay ko, pinamana raw po to sa kanya ng nanay niya. Ng lola ko po. Anong pangalan ng lola mo?
Lola Soledad po. Soledad Santo Cristo. Pagkarinig ko ng pangalan na yon na binanggit ni Juni, napayakap ako ng maigpit sa bata. Kasabay, ang pagdaloy ng alaala tungkol kay Soledad Santo Cristo. Ang nag-iisang babaeng minahal ko, hindi ko siya nabalikan dahil sa palipat-lipat kong destino. Ang kwintas na suot ni Juni, ang tanging alaala ko sa kanya, nakatunayan ng aking pagmamahal upang balikan siya. Kwintas yun na may mutya ng buhay na bato. Bago kami nagkalayo ni Soledad, ay nasabi niyang nagdadalang tao siya. Kaya ngayon, hindi ko na kailangang alamin pa. Ramdam ko at sa lukso ng dugo, ang batang kasama at yakap ko ngayon ay aking apo dahil anak siya ng anak namin ni Soledad. Bakit niyo po ako niyayakap, Lolo? Natutuwa lang ako sa iyo, Juni. Gusto mo na bang bumalik sa inyo? Wala na po akong babalikan. Ulila na po ako. Nag-iisa lang ako. Kaya sumama ka na lang sa akin. Gusto mo ba akong maging lolo? Opo, gustong gusto ko po, Lolo Gardo. Kasi po mabait po kayo. At iniligtas niyo po ang buhay ko. Tapos na at nalipol na ang mga aswang. Kasama ko nang bumaba ng gubat si Juni, ang aking apo. Saka ko nalang sasabihin sa kanya ang katotohanan at ang buong kwento. Ikinagulat naman ni na Miriam at Hinaro nang ako'y makita. Pero masaya sila dahil buhay pa ako. Maraming tanong sa kanilang mga mata. Lahat ng yon ay isa-isa kong sasagutin at ipapaliwanag sa kanila kapag katapos kong magpahinga. Wala na. Ubus na ang mga aswang. Magiging payapa na uli ang baryo na ito. Kung dumarating man ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari na nakakapinsala ng ating buhay at pamumuhay, maging positibo lang tayo na laging maglalaan ang tadhana ng taong tutulong sa atin dahil hindi pahihintulutan ng may kapal na mamalagi ang kadiliman, kundi gagawa siya ng paraan upang tayo'y tulungan para maghari ang katahimikan at kapayapaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. At maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.